Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng panggagamot, lagi kong naririnig ang tanong na ito, Doktor, paano po ba humaba ang buhay? Naisip nyo na ba kung bakit ang ilang tao ay umaabot ng 100 taon na masaya masigla at naglalakad pa ng mag-isa papuntang palengke? Paano nangyayari na sa ibang mga bansa tila hindi humihina ang mga tao sa kanilang pagtanda? Maaari kayang ang susi sa mas mahaba at malusog na buhay ay nasa ating mga plato. Sa ating talakayan ngayon, pag-uusapan natin ang mga simple ngunit mabisang pagkain at mga gawi sa pamumuhay na pinaniniwalaan ng mga eksperto at ng mga taong nabubuhay ng matagal sa iba't ibang panig ng mundo. At sa huli, ibabahagi ko sa inyo ang mga aral mula kay Dr. Alejandro Reyes, ang isa sa pinakatanyag na doktor sa Pilipinas na umabot sa edad na 105 at ang mga simpleng pagkain na nagpanatili sa kanya na malusog at malakas. Kaya't magtimpla na po kayo ng isang tatsang salabat, umupo ng komportable at makinig. Ito na marahil ang usapan na babago sa inyong pananaw sa pagkain at pagtanda. Bago tayo magsimula, nais ko po kayong tanungin, mayroon na ba kayong isang bagay na sinimulang gawin para alagaan ang inyong kalusugan habang kayo ay nagkakaedad? Maaaring ito ay ang paglipat sa pagkain ng whole grains, pagbabawas ng asukal, o kahit ang simpleng paglalakad tuwing umaga. Ano man po iyan mangyaring ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba na nanonood din nito ngayon. Kung magugustuhan ninyo ang ating pag-uusap, mangyaring mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo. Sa ganitong paraan, nagtutulungan tayo sa pag-abot ng buhay na hindi lang mahaba kundi maganda at makabuluhan. Bakit mas mahalaga ang nutrisyon kaysa sa lahi? Kapag pinag-uusapan natin ang mahabang buhay o longevity, madalas nating naiisip na ang lahat ay nakasalalay sa ating lahi o genetics. Kung ang mga magulang mo ay umabot ng 90 anyos, malaki rin ang tsansa mo, hindi ba? Ang sagot po ay oo at hindi. Ayon sa siyensya, 20 hanggang 30% lamang ng ating haba ng buhay ang namamana. Ang natitirang 70 hanggang 80% ay nakasalalay sa ating lifestyle. Iyon ay sa kung paano tayo kumakain, kumikilos, humaharap sa stress, at nakikisalamuha sa ibang tao. Ito po ay napakagandang balita. Bakit? Dahil hindi tulad ng ating lahi na hindi na natin mababago, ang ating mga pang-araw-araw na desisyon ay kaya nating kontrolin at baguhin simula ngayon din. Marami sa atin ang may kaisipan na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mga sakit tulad ng alta presyon, diabetes o pananakit ng kasukasuan. Ito ay karaniwan oo, ngunit hindi ito ang dapat na maging normal. Sa mga lugar na tinatawag na blue zones tulad ng Okinawa sa Japan at Sardinia sa Italy, kung saan napakaraming tao ang umaabot ng mahigit 102 taong gulang, may isang bagay na kapansin-pansin: ang mga malubhang sakit ay hindi tiyak na darating sa pagtanda. Ang mga taong ito ay nananatiling aktibo hanggang sa kanilang 80s at 90s.
Sila ay naglalakad, naghahalaman at bihira lamang mapunta sa mga nursing home. At ang pinakamahalaga sa lahat, masaya sila sa kanilang buhay. Ano ang kanilang pinagkaiba? Ang mga taong ito ay kumakain ng mga natural at hindi prosesong pagkain. Ang kanilang dieta ay pangunahing nakabatay sa mga halaman. Mahilig sila sa mga pagkaing lutong bahay. Ang kanilang mga serving ay maliliit lamang at tumitigil sila sa pagkain kapag nararamdaman na nilang 80% na silang busog, isang kaugalian sa Okinawa na tinatawag na hara hachibu. Ang aral dito ay malinaw, ang mahabang buhay ay hindi lang tungkol sa pagpapahaba ng mga taon sa ating kalendaryo, kundi sa pagdaragdag ng buhay at sigla sa ating mga taon. At isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para makamit ito, ang inyong tinidor. Ang magandang balita, hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ay may malaking epekto sa katagalan. Saan tayo magsisimula? May isang simple at napakamabisang lugar para magsimula: ang kulay berde. Susunod, pag-usapan natin ang isa sa pinakasimple at pinakamurang superfood na maaaring magpabago sa inyong kalusugan. Mga aral mula sa Blue Zones, mga lugar kung saan karaniwan ang mahabang buhay. Isipin ninyo na gumigising kayo sa inyong ika-90 na kaarawan, naglalakad papunta sa palengke. Bitbit ang inyong mga pinamili at may sapat pang lakas para mananghalian kasama ang inyong mga kapitbahay. Para sa marami ito ay isang pangarap. Ngunit sa mga Blue Zones, ito ay katotohanan. Ang terminong Blue Zones ay nilikha ng mananaliksik ng National Geographic na si Dan Buettner matapos pag-aralan ang mga lugar na may pinakamataas na bilang ng mga centenarian, mga taong nabubuhay ng 100 taon o higit pa ng may dignidad, sigla at kalayaan. Saan matatagpuan ang mga Blue Zones na ito? Okinawa, Japan; Sardinia, Italy; Icaria, Greece; Nicoya Peninsula, Costa Rica; Loma Linda, California, o kahit sa Amerika. Bagamat magkakalayo ang mga lugar na ito, ang kanilang mga mamamayan ay may maraming pagkakatulad, at hindi ito dahil sa mahika, gamot o bitamina. Ano ang kanilang sikreto? Hatiin natin. Pagkain na pangunahing galing sa halaman. Kumakain sila ng maraming gulay, beans, lentils, whole grains, mani at prutas. Ang karne ay bihira lamang kainin, at kung kakain man ito ay parang isang side dish lamang. Likas na pagkilos. Bihira silang mag-gym. Ang kanilang kapaligiran mismo ang nag-uudyok sa kanila na kumilos: paglalakad, pag-aalaga ng hayop, paghahalaman, at pag-akyat sa mga burol. Matibay na ugnayan. Ang mga taong ito ay bahagi ng isang komunidad na may malapit na ugnayan, pamilya, baryo o simbahan. Hindi sila kailanman tunay na nag-iisa. Layunin sa buhay. Sa Okinawa, tinatawag nila itong ikigai. Mayroon silang dahilan para bumangon tuwing umaga. Maging ito man ay pag-aalaga sa mga apo, pagtatanim ng pagkain, o pagtulong sa kanilang komunidad, nararamdaman nilang sila ay kailangan. Bawasan ang stress. Ang mga taong ito ay marunong mag-relax sa pamamagitan man ng pag-idlip sa hapon, pagdarasal, o pag-inom ng tsaa kasama ang mga kaibigan. Natutunan nilang alisin ang pang-araw-araw na stress. Halimbawa, sa Icaria, Greece, ang mga tao
ay nabubuhay hanggang sa kanilang 90s. Ang kanilang lutong bahay na pagkain ay kinabibilangan ng mga ligaw na gulay chickpeas at langis ng oliba. Sumasayaw sila sa mga pagtitipon ng komunidad, natutulog sa hapon at nakatira sa mga tahanan kung saan kasama ang maraming henerasyon at ang mga matatanda ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ihambing natin ito sa buhay sa kanluran o sa modernong syudad, fast food, mahabang oras ng trabaho pag-iisa sa harap ng mga gadget at pagkain ng nagmamadali habang nakatayo. Malinaw na mas mabilis tayong tumatanda kaysa sa ating katawan. Ang malalim na aral, ang mahabang buhay ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa kung paano ka namumuhay. Ang magandang balita, hindi mo kailangang lumipat sa isang blue zone para makuha ang mga benepisyong ito. Maaari kang lumikha ng isang blue zone lifestyle saan ka man naroroon. Magsimula sa pagkain. Magluto ng mas madalas, imbitahan ang mga kaibigan. Tumawa ng sama-sama. Maglakad-lakad sa kalikasan. Ang maliliit na pagbabagong ito, kapag ginawang tuloy-tuloy, ay maaaring magdagdag ng maraming taon sa iyong buhay. At kung pag-uusapan natin ang mga simple ngunit mabisang pagbabago, suriin natin ang isang grupo ng mga gulay na marahil ay ang tunay na bida sa malusog na pagtanda. Bakit ang mga dahong gulay ang pinaka-underrated na pagkain sa iyong plato? Ang mga dahong gulay o leafy greens ang siyang superfood laban sa pagtanda. Kung tatanungin kayo kung gaano karami nito ang inyong kinakain, malamang ay mababa ang inyong rating. Ngunit ang simpleng grupong ito ng pagkain ay pangunahing sangkap sa diyeta ng mga pinakamatatagal na nabubuhay na tao sa mundo. Mga dahong gulay, kabilang dito ang spinach kale, Swiss chard, at sa ating lokal na konteksto, ang pechay malunggay, kangkong talbos ng kamote, at dahon ng sili. Bagamat simple lang tingnan ang mga dahong ito, ay puno ng mga sustansya, lalo na para sa mga taong may edad 50 pataas. Ano ang nagpapabago sa mga dahong gulay? Una, sila ay nutrient dense. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng maraming bitamina at mineral sa kaunting calories lamang. Puno sila ng bitamina A para sa suporta sa immune system at malusog na mata. Bitamina C para sa pagkumpuni ng balat at mga tissue. Bitamina K para sa matibay na buto at tamang pamumuo ng dugo. Fiber, isang bagay na hindi sapat na nakukuha ng karamihan. Ang fiber ay tumutulong sa panunaw kalusugan ng bituka at sa pagkontrol ng blood sugar at kolesterol. Lahat ng ito ay mahalaga sa pag-iwas sa diabetes, sakit sa puso at ilang uri ng kanser. Naglalaman din ang mga dahong gulay ng mga phytonutrients tulad ng lutein at zeaxanthin na nagpoprotekta sa ating mga mata mula sa macular degeneration habang tayo ay tumatanda. Marahil ang pinakamagandang bahagi ay hindi mo kailangang baguhin ng buo ang iyong dieta. Ang isang serving lamang sa isang araw, tulad ng isang dakok ng talbos ng kamote na isinahog sa iyong itlog sa umaga o isang ensaladang pechay sa tabi ng iyong hapunan ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Hindi ka ba mahilig sa mga hilaw na salad? Walang problema. Ang mga gulay ay maaaring igisa ng bahagya sa kaunting olive oil at bawang. Maaari itong ihalo sa mga sabaw smoothies
o isahog sa mga ulam. Ang mahalaga ay magsimula ka lamang. Tandaan, ang pagkain ng mga dahong gulay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy o consistency. Ang ilang subo sa isang araw ay maaaring mukhang maliit, ngunit ito ay nagtatayo ng pundasyon ng kalusugan at mahabang buhay sa paglipas ng panahon. Susunod, pag-usapan natin ang mga pagkaing binuro o fermented foods. Isa sa mga pinakamatandang paraan ng pag-iimbak ng pagkain na ngayon ay sikat at kung paano nito mapapabuti ang iyong panunaw, mood at immune system. Lakas ng mga pagkaing binuro. Ayusin ang iyong tiyan, palakasin ang iyong utak. Kung nakakain ka na ng yogurt, kimchi, o kahit ang ating sariling burong mangga o mustasa, naranasan mo na ang isa sa mga pinakamatandang sikreto sa kalusugan sa mundo. Ang mga fermented foods ay mga pagkain na sumailalim sa natural na proseso kung saan ang mga microorganism ay nagbe-breakdown ng mga asukal at carbohydrates. Maaaring ito ay parang isang eksperimento sa siyensya, ngunit ang mga resulta ay kahanga-hanga para sa iyong kalusugan, lalo na habang ikaw ay nagkakaedad. Bakit ito mahalaga? Magsimula tayo sa iyong tiyan o gut. Ang iyong gut microbiome ay naglalaman ng trilyon-trilyong bakterya. Ang mga microorganismong ito ay tumutulong sa panunaw, pagsipsip ng sustansya, pagkontrol sa pamamaga at proteksyon laban sa masasamang bakterya. Ang balanseng kalusugan ng tiyan ay nagpapabuti sa buong katawan. Kapag wala ito sa balanse dahil sa mga prosesong pagkain, antibiotics o stress, maaari mo itong maramdaman sa mga hindi inaasahang paraan: pagkapagod, paglaki ng tiyan, bloating, mahinang pagtulog at masamang mood. Dito pumapasok ang mga pagkaing binuro. Ang plain yogurt, kefir, sauerkraut, miso at tempeh ay natural na naglalaman ng mga probiotics na nagpapanumbalik ng balanse sa iyong tiyan. Ang mga mabubuting bakterya na ito ay nagpapabuti sa panunaw, kaligtasan sa sakit, immunity, at maging sa iyong mood sa pamamagitan ng gut-brain connection. Oo, konektado ang iyong tiyan at utak. Ipinapakita ng pananaliksik sa gut-brain axis na ang isang malusog na gut microbiome ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagkabalisa, mapabuti ang memorya, at maging ang kalinawan ng isip. Isang paalala lamang, ang kaunti ay sapat na. Ang ilang kutsarita ng burong mustasa o isang tasa ng kefir ilang beses sa isang linggo ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Kung bago ka sa mga pagkaing binuro, magsimula ng dahan-dahan. Pumili ng mga produktong walang idinagdag na asukal o artipisyal na sangkap para hayaan ang iyong katawan na masanay. Ang kaligayahan sa loob ay maaaring makaapekto sa iyong panlabas na sarili. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nagpapalakas sa iyong enerhiya at nagpoprotekta sa iyong puso sa bawat pagkain: ang mga whole grains. Buong butil laban sa mga prosesong carbohydrates. Ang desisyon na makapagpapahaba ng buhay. Pag-usapan natin ang mga butil o grains, isang bagay na kinakain natin araw-araw ngunit bihirang pag-isipan. Kasama rito ang tinapay, kanin, pasta at mga merienda. Ngunit heto ang dapat tandaan: hindi lahat ng butil
ay nilikha ng pantay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng whole grains at processed carbs ay maaaring mukhang maliit, ngunit napakalaki ng epekto nito sa iyong kalusugan at haba ng buhay. Ang whole grains, kabilang ang brown rice, oats, quinoa, barley, at whole wheat ay kumpleto. Naglalaman pa rin sila ng bran germ at endosperm. Pinapanatili nila ang mga bitamina, mineral fiber at mga sangkap ng halaman. Sa kabilang banda, ang mga refined grains tulad ng puting tinapay, puting kanin, at puting pasta ay pinroseso upang alisin ang bran at germ. Tinatanggal nito ang karamihan sa fiber at mineral at iniiwan lamang ang starch o gawgaw. Ang fiber ang iyong kaibigan. Pinapabuti nito ang panunaw, pinapababa ang blood sugar at cholesterol, at pinaparamdam sa iyo na mas busog ka na pumipigil sa sobrang pagkain. Pinapababa ng whole grains ang panganib ng sakit sa puso, type 2 diabetes, obesity, at ilang uri ng kanser. Paano gawing practical ito? Sa halip na matamis na cereal, pumili ng steel cut oats na may prutas at mani. Palitan ang puting kanin ng brown rice o wild rice. Subukan ang whole wheat pasta. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpapalit ay maaaring magdulot ng malalaking pagpapabuti sa paglipas ng panahon, at huwag ma-stress sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang alisin ang mga puting butil ng biglaan. Isipin kung saan ka maaaring gumawa ng mas mahusay na pagpili paminsan-minsan. Ang simpleng katotohanan, ang buong pagkain ay nagpaparamdam sa iyo na buo ka. Ang whole grains ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya at masaganang sustansya. Ngunit may isang sangkap na nag-uugnay sa maraming diyeta para sa mahabang buhay dahil sa lasa at mga benepisyo nito sa kalusugan. Susunod ang langis ng oliba. Langis ng oliba, bakit ang gintong taba na ito ay makapagpapabuti sa kalusugan ng puso at pag-iisip? Ang langis ng oliba o olive oil. Higit pa sa isang taba na malusog sa puso, ang gintong likidong ito ay isang pangunahing sangkap sa kusina ng mga taong may pinakamahabang buhay sa mundo. Ito ay ibinubuhos sa mga salad sa Sardinia, isinasahog sa mga nilaga sa Ikaria at ginagamit bilang panghuling sangkap sa karamihan ng mga pagkaing Mediterranean. Ang langis ng oliba ay hindi lamang tungkol sa lasa, ito ay tungkol sa silbi. Bakit napakabisa ng langis ng oliba? Mataas ito sa monounsaturated fats. Pinapababa nito ang LDL, masamang kolesterol, at pinapataas ang HDL, mabuting kolesterol. Ginagawa itong isang mahusay na kaalyado ng puso na binabawasan ang panganib ng atake sa puso at stroke. Ngunit hindi lang sa mga ugat natatapos ang trabaho ng langis ng oliba. Sagana ito sa polyphenols, mga natural na sangkap ng halaman na lumalaban sa pamamaga at oxidative stress, dalawang pangunahing sanhi ng pagtanda at malubhang sakit. Isipin ang mga polyphenols bilang maliliit na mandirigma na nagpoprotekta sa iyong mga selyula at nagpapanatili sa iyong kabataan at ningning. At mayroon pa, sinasabi ng pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng langis ng oliba ay maaaring maprotektahan ang utak. Ang mga diyetang mayaman sa langis ng oliba tulad ng Mediterranean diet ay nagpapababa ng panganib ng Alzheimer's
at paghina ng pag-iisip na may kaugnayan sa edad. Ang mga antioxidants na tumutulong sa iyong puso ay nagpapabuti rin sa memorya, focus at kalinawan ng isip. Isang praktikal na payo, pumili ng extra virgin olive oil. Ito ang hindi gaanong naproseso at may pinakamaraming antioxidants. Hanapin ang mga nasa madilim na bote ng salamin na nakaimbak malayo sa init at liwanag. Gamitin ito ng sagana, ngunit iwasan ang pagprito dito sa mataas na temperatura. Ito ay pinakamahusay na gamitin ng hilaw o sa bahagyang paggisa. Si Dr. Alejandro Reyes, ang ating doktor na umabot ng 105, ay inihahalo ito sa kanyang orange juice tuwing umaga, ngunit maaari mo rin itong gamitin sa mga salad dressing o ibuhos sa mga inihaw na gulay. Ginamit niya ito hanggang sa kanyang pagtanda para sa kalusugan ng puso at kabataang balat. Sa susunod na kukuha ka ng langis, alalahanin na ang simpleng pagpiling ito ay maaaring makaapekto sa iyong puso, isip at hinaharap. At kung pag-uusapan natin ang maliliit ngunit mabibisa, talakayin natin ang ilan sa mga pinakamaliit na pagkain sa mundo na may pinakamalaking benepisyo sa mahabang buhay. Mga buto at mani maliit, ngunit mabisang pagkain para sa mahabang buhay. Ang pinakamaliit na bagay ay maaaring gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba. Totoo ito sa mga mani at buto, nuts and seeds, maliliit na powerhouse ng sustansya na nauugnay sa pangmatagalang kalusugan at sigla. Subukan ang isang dako ng almonds, walnuts, kasoy pili, chia seeds, flax seeds o buto ng kalabasa para sa isang madaling merienda na mabuti sa puso, utak at buto. Ano ang nagpapabago sa maliliit na ito? Sagana sila sa omega-3s at monounsaturated fats na nagpapababa ng pamamaga at nagpoprotekta sa puso. Ang mga walnuts ay nagpapabuti sa kalusugan ng utak, habang ang almonds at sunflower seeds ay naglalaman ng bitamina E, isang antioxidant na nagpapalakas sa balat at immunity. Ang protina na galing sa halaman ay tumutulong na mapanatili ang mass ng kalamnan na mahalaga habang tayo ay nagkakaedad. At tandaan, ang fiber na tumutulong sa panunaw, nagre-regulate ng blood sugar at nagpapanatili sa iyong busog. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng mani at buto ay nagpapababa ng panganib ng sakit sa puso, type 2 diabetes at ilang uri ng kanser. Ang isang maliit na serving sa isang araw ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Tandaan, ang mas marami ay hindi laging mas mabuti. Dahil sa kanilang mataas na calorie content, ang mga mani at buto ay dapat kainin ng katamtaman. Ang isang maliit na dakok ng mani o 2 kutsara ng buto bawat araw ay sapat na. Para sa pinakamainam na nutrisyon, pumili ng mga uri na walang asin at hindi sinangag. Isang tip na makakatulong sa mga panganakatatanda, ibabad ang mga mani at buto sa tubig magdamag. Ginagawa nitong madali silang tunawin at maaaring mapabuti ang pagsipsip ng sustansya. Ang mga mani at buto ay maliit na idinadagdag, ngunit malaki ang balik sa mahabang buhay. Mahalaga ang pagsasama ng mga ito sa dieta, ngunit dapat din nating talakayin kung ano ang dapat iwasan. Susuriin natin ang mga nakatagong panganib ng mga idinagdag na asukal at prosesong pagkain at kung bakit ang pagbabawas nito ay isa sa mga pinakamalusog na bagay
na maaari mong gawin. Mga matatamis at prosesong pagkain ang mga tahimik na mamamatay tao sa malusog na pagtanda. Lahat tayo ay naghahangad, paminsan-minsan isang cookie, kasama ng kape, isang pirasong cake sa isang salo-salo o chichirya habang nanonood ng pelikula. Bagamat ayos lang ang paminsan-minsang pagkain nito, hindi natin namamalayan kung gaano karaming idinagdag na asukal at prosesong pagkain ang pumasok sa ating dieta at kung paano ito nakakaapekto sa ating kalusugan habang tayo ay tumatanda. Magsimula tayo sa asukal. Ang sobrang idinagdag na asukal ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar na nagdudulot ng stress sa iyong katawan at maaaring humantong sa insulin resistance, isang mahalagang salik sa type 2 diabetes. Hindi lang iyon pinapabilis ng sobrang asukal ang pagtanda sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na glycation. Ang mga molekula ng asukal ay kumakapit sa mga protina sa iyong katawan upang makabuo ng mga nakakapinsalang advanced glycation end products AGEs. Sinisira ng mga AGEs ang collagen ng balat, pinapatigas ang mga daluyan ng dugo at nagdudulot ng pamamaga, demensya at arthritis. Sumunod naman ang mga prosesong pagkain, mga dilatang pagkain, mga nakakahong merienda, freezer dinners, deli meats, matatamis na inumin at fast food. Karamihan ay may mga prosesong carbohydrates, masasamang taba, asin at preservatives. Tinatanggalan nila tayo ng sustansya at pinaparamdam sa atin na kumain ng higit pa ng hindi nabubusog. Ang ganitong uri ng pagkain ay maaaring mag-alis ng iyong enerhiya, guluhin ang iyong isip, at dagdagan ang iyong panganib sa sakit sa puso, mga problema sa panunaw, at pagtaas ng timbang na nagpapababa sa kalidad ng iyong buhay. Ngunit may magandang balita, hindi mo kailangang maging perpekto. Maging maingat lamang. Basahin muna ang mga label. Maaaring hindi mo inaasahan na may dagdag na asukal sa yogurt, salad dressing o sa mga healthy na granola bars. Sa halip na matatamis na inumin, subukan ang tubig na may halong prutas o herbal tea. Ang sariwang prutas mani o yogurt na may kanela ay maaaring pumalit sa mga ultra-processed na merienda. Ngunit ang pinakamahalaga, maging mabait sa iyong sarili. Hindi ito tungkol sa pag-iwas, kundi sa paggawa ng mas mahusay na mga pagpipilian sa karamihan ng oras. Tulad ng nakita natin, kung ano ang ating inaalis ay maaaring kasing halaga ng kung ano ang ating idinadagdag. Ang isang mahaba at malusog na buhay ay higit pa sa kung ano ang nasa iyong plato. Kung paano ka namumuhay, kumikilos at nakikipag-ugnayan ay mahalaga rin. Susunod, lumampas tayo sa pagkain at tingnan ang mga gawi sa pamumuhay na tumutulong sa mga tao na mabuhay ng mas matagal at mas mahusay araw-araw. Pamumuhay higit pa sa pagkain. Paano ka pinapanatiling bata ng pagtulog, pagkilos at pakikisalamuha? Ang pagkain ay makapangyarihan para sa mahabang buhay, ngunit ito ay isang bahagi lamang. Kung paano nananatiling malusog at puno ng buhay ang mga tao sa blue zones at iba pang mga taong tumatanda ng may grasya hanggang sa kanilang 90s at higit pa ay depende sa kung paano sila namumuhay, hindi lang sa kung paano sila kumakain. Magsimula tayo sa pagkilos.
Sa mga lipunang may mahabang buhay tulad ng Okinawa at Nicoya, iilan lamang ang nagbubuhat ng mga bakal o nag-eehersisyo ng matindi. Ang natural at banayad na paggalaw ay isinasama sa pang-araw-araw na buhay. Pagpunta sa palengke, paghahalaman, pag-uunat sa umaga. Ang ganitong uri ng regular na ehersisyo ay nagpapalakas sa mga kalamnan, kasu-kasuan at puso. Pinapabuti nito ang postura balanse at kalayaan na mahalaga habang tayo ay nagkakaedad. Ang isang 20 minutong paglalakad pagkatapos ng hapunan ay maaaring mapabuti ang panunaw, blood sugar at focus. Susunod, pagtulog. Marami ang itinuturing na opsyonal ang pagtulog, pinaiikli ito para mas marami ang magawa. Ang katawan, utak at immune system ay nangangailangan ng mahusay na pagtulog para magkumpuni at makabawi. Ang mga taong may mahaba at malusog na buhay ay sumusunod sa ritmo ng kalikasan. Bumangon sila kasama ng araw, nagpapahinga kapag pagod at iniiwasan ang mga screen at stress sa gabi. Isipin ang pagtulog bilang reset button ng iyong katawan. Kung nahihirapan kang matulog, subukan ang herbal tea banayad na pag-uunat, malambot na musika o pagdidilim ng mga ilaw 1 oras bago matulog. Panghuli, koneksyon. Ang ating kalikasan ay ang maging kabilang. Lahat ng blue zones mula Greece hanggang Costa Rica ay isinasama ang mga matatanda sa kanilang mga komunidad. Mayroon silang pamilya, kaibigan at layunin sa pamamagitan ng mga ugnayan. Karamihan sa atin ay minamaliit ang halaga ng pagkakaroon ng isang taong kasama sa pagtawa, pagkain o pag-check-in. Ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na ang kalungkutan ay nagpapataas ng panganib sa maagang pagkamatay na kasing dami ng paninigarilyo o labis na katabaan. Manatiling konektado sa pamamagitan ng pagtawag sa isang apo, paglalakad, kasama ang isang kapitbahay o pagsali sa isang lokal na grupo. Ang iyong puso, ulo at espiritu ay magpapasalamat dito. Ang simpleng katotohanan, ang mahabang buhay ay higit pa sa pag-iral. Ito ay ang pakiramdam na buhay ka. Iilan lamang ang nakakaalam nito ng mas mahusay kaysa sa pinakatanyag na doktor para sa mahabang buhay sa Pilipinas, si Dr. Alejandro Reyes. Nabuhay siya hanggang 105 at nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon sa kanyang simple ngunit makapangyarihang pamumuhay. Tapusin natin sa kanyang salaysay at mga aral. Mga aral mula sa 105 taong gulang na doktor ng mahabang buhay, si Dr. Alejandro Reyes. Sa ating kultura, naniniwala tayo na mas mahalaga ang mabuhay ng maayos kaysa mabuhay lamang ng matagal. Si Dr. Alejandro Reyes, isa sa mga pinakarespetadong manggagamot at eksperto sa mahabang buhay sa Pilipinas, ay namuhay ng isang kahangahangang buhay hanggang sa edad na 105. Sumulat si Dr. Reyes ng mga libro, nagbigay ng mga seminar at nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon sa kanyang karunungan, enerhiya at layunin. Kahit sa kanyang mga huling taon, kahit sa edad na 101, bumiyahe pa siya para magsalita sa isang kumperensya. Ano ang kanyang sikreto? Simple at tapat ang kanyang diskarte sa kalusugan. Tuwing umaga, magaan lang ang kanyang almusal, kape, gatas, orange juice
at isang kutsarang langis ng oliba. Hindi para sa lasa, kundi para sa kalusugan ng puso at balat. Ang tanghalian ay karaniwang kaunti lamang, ilang biskwit na may gatas, at ang hapunan ay magaan din gulay, kanin at isda o maniwang karne. 2 beses sa isang linggo, kumakain siya ng isang maliit na parisukat ng dark chocolate. Marahil mas mahalaga kaysa sa kung ano ang kanyang kinain ay kung paano siya namuhay. Naniniwala si Dr. Reyes na ang isang mahabang buhay ay nangangailangan ng makabuluhang trabaho, kuryosidad na parang bata at hindi pag-aalala sa mga alituntunin. Sikat ang kanyang kasabihan, kung gusto mong humaba ang buhay, huwag magpataba at huwag pahirapan ang sarili sa mga mahigpit na gawain. Ipagpatuloy mo lang gawin ang mga bagay na nagbibigay buhay at sigla sa iyo. Ang kanyang kwento ay nagbibigay diin sa isang bagay. Ang pagiging perpekto ay hindi nagtataguyod ng mahabang buhay. Ang layunin ay kagalakan, layunin at koneksyon. Isang mahalagang aral sa buhay at isang paanyaya. Kaya narito tayo 10 banayad, ngunit epektibong pagbabago para mabuhay ng mas matagal at mas mahusay. Suriin natin muli ang ating napag-usapan. Pumili ng mga dahong gulay, buong butil mani at mga pagkaing binuro. Ang paggamit ng langis ng oliba at pagbabawas ng asukal at mga prosesong merienda ay mga kasanayang malusog sa puso. Manatiling kumikilos, matulog, nang mahimbing manatiling konektado at tuklasin ang kahulugan sa maliliit na bagay. At siyempre, ang pag-aaral mula kay Dr. Reyes na ang mga simpleng pang-araw-araw na pagpipilian ay nagpahintulot sa kanya na maabot ang 105 pound ng may galak at lakas. Hindi mo kailangang tapusin lahat kaagad. Kung may isang simpleng hakbang na tumatak sa iyo ngayon, magsimula ka doon. Maaaring ito ay ang paglipat sa brown rice o pagtawag sa isang matagal ng kaibigan. Maaaring ito ay ang pagkain ng mas maraming gulay o tubig. Ang pinakamahalagang aral na maiiwan ko sa inyo ay ito: ang kalusugan ay isang ritmo, hindi isang karera. Ito ay isang paglalakbay na binubuo ng maliliit at tuloy-tuloy na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Sa bawat pagkakataon na sinasadya mong alagaan ang iyong katawan at isip, hindi ka lamang nag-i-invest sa mas maraming taon, kundi sa isang mas maliwanag, mas masaya, at mas makabuluhang hinaharap. Ngayong natapos na ang ating talakayan, ano po ang isang gawi na sisimulan ninyong gawin ngayong linggo? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong pagbabahagi ay maaaring maging inspirasyon para sa ating komunidad. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang mensaheng ito sa isang mahal sa buhay, mangyaring ibahagi rin ito. Siguraduhin mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang mga tips sa kalusugan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ipagdiwang natin ang buhay ng buo, masaya at may layunin sa bawat edad. Hanggang sa susunod na video mga kaibigan. Paalam.